50 araw na lang po mga kapuso ay magtatapos na po ang pamumuno ni Pangulong Noynoy Aquino. At ngayon pinaghahandaan na ng tinatawag na Transition Committee ang pag-upo sa Malacanang ng ika-16 na Pangulo ng ating bansa. At ang pangakong sa wikang Ingles, change is coming. Parating na ang pagbabago. Nang nangunguna ngayon sa kandidato sa pagkapresidente Rodrigo Duterte, sisimulan daw niya sa kanyang sarili. Nabibilang na rin daw ang mga araw ng mga opisyal ng gobyerno na gumagamit ng mga mamahaling mga sasakyan. Mula sa lungsod ng Davao, nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina! Change is coming, Mike. Di na lang daw yan campaign slogan ni PDP Laban Standard Bearer Rodrigo Duterte, kundi aktual na raw na mangyayari. Nagpulong na kanina ang Transition Committee ni PDP Standard Bearer Rodrigo Duterte para paghandaan ang pag-upo ni Duterte sa Malacanang. Ang Transition Committee ay binubuo ni na Campaign Manager, Mayor Leoncio Evasco Jr., Bongo na Executive Assistant ni Duterte, Campaign Finance Chief at Negosyanteng si Carlos Dominguez, Campaign Media Bureau Chief Peter Lavinia, Legal Team Head Attorney Salvador Mejaldea at Deputy Legal Team Head Attorney Lorieto Ata. Tinawagan na kahapon ni Pangulong Aquino ang Executive Assistant ni Duterte na kasama rin sa Transition Committee para mangumusta at ihatid ang pagbati nito. 10 to 15 minutes talk. First time in my life na nakausap ko yung presidente. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Aquino na inihahanda na ang isang executive order na nagtatalaga kay Executive Secretary Paquito Ochoa bilang pinuno ng kanyang transition team. Nakaantabay rin ang kanyang gabinete para magbigay ng briefing sa kampo ni Duterte. Tiniyak din ng Pangulo na sisikapin nilang maging maayos ang transition sa administrasyon ni Duterte. Ayon naman kay Go, change is coming din daw kay Duterte sa oras na maging Pangulo na. Ang alkaldeng gising sa gabi at tulog sa araw, gigising na raw na maaga. Sinabi niya talaga babaguhin niya yan. So, may mga changes sa sleeping time, gano'n. And then yung sa pag-umpisa ng araw niya. Kailangan. Presidente na eh. Change is coming din daw para sa mga nasa gobyerno, lalo na yung gumagamit ng mga mamahaling sasakyan bilang official vehicle. Mula ng manungkulan sa Davao City, ang ginagamit na sasakyan ni Duterte ay pick-up. Ang mga staff niya, mga AUV. Mayor talaga, since first term, hindi talaga pumapayag ng mga luxurious vehicles. Siguro sumunod rin yung mga gabinete niya na ganito lang din siya sa presidente. Ganun lang po. Pati ang gagawing inauguration ng bagong Pangulo sa June 30, simple lang daw. Dati nang sinabi ni Duterte na di niya ito gagawin sa Luneta para di raw matraffic ang mga tao. As promised ni Mayor, very simple yung inauguration. Yun naman ang sinabi niya. Pag ano yung sinabi ni Mayor sa kampanya, mga promises niya, tutuparin niya. Bring your own baon. Kausap din ng Executive Assistant ni Duterte kanina ang dalawang kaalyado ni Duterte sa papasok na kamara. Sina re-elected Davao City Congressman Carlo Nograles at incoming Davao del Norte Representative Bebot Alvarez. Noong alkalde, kilala si Duterte na umiikot sa Davao City kahit 10 oras ng gabi para makita kung napapangalagaan ang peace and order. Ganito rin kaya ang style niya kapag Pangulo na? Gagawin ni Mayor ang lahat ng paraan para makita yung ano yung on the ground. Makita niya ano talaga nangyayari sa... Ay, hindi ko sinasabing magdadrive siya, pero iikot at iikot yan para makita niya kung talagang na-implement ng pulis yung mga gusto niya mangyari. Gagawin ni Mayor, hindi nila mahalata. Pati bahay ni Duterte, tila may change of status na rin para na itong tourist spot ngayon. Sinasamantala na rin namin ang pagkakataon na makarating sa bahay ni Mayor. Di ba, future president natin siya. Hindi niyo po makita si Mayor? Antayin. Mike, ayon sa isang source mula sa kampo ni Mayor Duterte, napupusuan daw ng presumptive president na maging House Speaker si Congressman Bebot Alvarez na ipinakita natin kanina na nakipagpulong na sa Executive Assistant ng Alkalde. Nung pagpasok nga namin sa kwarto, ang pakilala ni Congressman Carlo Nograles ng Davao City kay Alvarez ay future House Speaker. Si Alvarez ay malapit kay Duterte galing sa PDP Laban at naging malapit din
noon kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Sa Senado naman, ang napupusuan daw ni Duterte ayon sa source na maging Senate President ay itong katandem niyang si Senator Alan Peter Cayetano na nabanggit din ni Duterte na posibleng italaga niya sa DFA o kaya sa DOJ o di kaya si Senator Coco Pimentel ng PDP Laban. Mike? Ito na, maabangan na tayo mga pagbabago kung matutuloy. Maraming salamat mula sa Davao, Tina Panganiban Perez.